PBBM, mga sangkay, magpapatayo na ng panibagong nuclear power plant. Nako, magandang pag-usapan nito mga sangkay. May balita po tayo dyan, but bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.38 million subscribers na dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw hindi po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga Solid Sangkay na nanonood ngayon. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube. Ngayon, ito na nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong good news. Alam ko po mga sangkay na marami sa atin nag-aasam na magkaroon po tayo ng kagaya po ng ibang mga bansa na may mga nuclear power plant. Diba? Actually, mga sangkay, mayroon na po tayo niya noon. Napagawa na po ni Ferdinand E. Marcos. Ito po itong Bataan Nuclear Power Plant. Kaya nga lang, sa kasamaang palad, nagkaroon po tayo ng presidente na si Corazon Aquino na pinulitika mga sangkay lahat ng mga project na naiwan ni Ferdinand E. Marcos at mga dapat ituloy. Hindi po pinagawa yun mga sangkay. So kung mayroon po tayong dapat sisiin bakit mahirap ang Pilipinas ngayon, maliban sa pagpapatayo o pagpapaandar sa Bataan Nuclear Power Plant, ito po ay si Corazon Aquino. Ayan ito, may good news na mga sangkay. Ayon sa balita, Pilipinas pasado na sa unang phase para sa nuclear power plant. Nako mga sangkay, good news po ito. Actually, hindi po ito fake news. Galing po sa ABS-CBN, binalita din po ito mga sangkay. Pilipinas pasado na sa unang phase para sa nuclear power plant. So anong ibig sabihin nito? Magpapatayo na nga ba si PBBM ng nuclear power plant? Pero alam niyo mga sangkay, kung magpapatayo ng nuclear power plant si PBBM, hindi na rin po niya matatapos itong mga sangkay at ang magtatapos nito ay ang susunod na administrasyon. Kasi ano na ngayon, 2024, mag-2025 na, di ba? Ilang tulog na lang, 2025 na. So, hindi na rin po talaga matatapos ni PBBM ito. Pero, siyempre, siya po ang makakapagpagawa niyan, tatapusin na lamang po ng susunod na administrasyon. Kagaya din po ito ng mga project na iba ni Tatay Digong na tinapos po ni PBBM. Ngayon, eto, basahin po natin ang information. Pilipinas pasado na sa unang phase para sa nuclear power plant. Tila nabubuhay ulit ang pag-asa na muling magkaroon ng pagkakataon na mabuhay ang Bataan Nuclear Power Plant sa bansa at makapagtayo pa ng mga karagdagang power plant sa bansa matapos pumasa ang Pilipinas sa unang phase para sa nuclear power plant. Ayan po mga sangkay. Ito po ay magandang balita. Marinig po natin na ang Pilipinas nagpaplano na naman mga sangkay na magpatayo ng panibagong nuclear power plant at paanda rin itong Bataan Nuclear Power Plant. Kasi sa mahabang panahon, ito pong Bataan Nuclear Power Plant mga sangkay, ito pong nakikita nyo sa larawan, nakatiwangwang lamang po yan doon po sa Bataan. Ang ginagawa lamang po yan na tourist destination o spot nitong mga kababayan po natin at iba pang mga lahing mga sangkay, pinupuntahan po nila. At napakaganda ng pagpapagawa dito ni Ferdinand E. Marcos. Advanced kasi ang technology na nasa loob mga sangkay. Lahat po ng equipment na nasa loob is advanced. Hindi po nakabase kung kailan po ipinatayo itong Bataan Nuclear Power Plant. Inaprubahan, sabi dito, inaprubahan ito ng International Atomic Energy Agency bilang katibayan na posibleng magkaroon ng ganitong pasilidad ang Pilipinas. O ayan mga sangkay, napakalaking balita nito. Sana tayo mga Pilipino, mga sangkay, tigilan na po natin yung mga awayan tungkol po sa politika at mag-focus na lamang po tayo sa mga ginagawa ngayon ng pamahalaan. At kayo naman, ng mga DDS,
Tingnan nyo naman yung ginagawa ng ating presidente, hindi po yung bulag-bulagan kayo dahil na lamang sa inyong mga pansariling mga kagustuhan na mailagay sa pwesto ang inyong mga gustong mga politiko. No? Nakikita nyo naman mga sangkay, may ginagawa yung pamahalaan ngayon. So ano ba ang kailangan ninyong gawin? Suportahan na lamang po natin yung ating pamahalaan. Total, nakikita nyo naman mga sangkay, di ba? May ginagawa ang presidente natin ngayon. Yung iba kasi sinisiraan instead na makiisa na lamang sa pamahalaan, sinisiraan pa po ang ating gobyerno para lamang po mailagay ang kanilang mga personal interest na may mailuklok na kanilang mga sinusuportahang mga personalidad. Matagal pa po ang panahon mga sangkay bago po mangyari yan. 2028, mahaba-haba pa pong yan, panahon yan. Okay? Matatandaan, sabi dito na ipinatayo ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Bataan Nuclear Power Plant upang makapagpagaan sana sa buhay ng mga tao. Ngunit ito ay ipinasara ni dating Presidente Corazon Aquino sa kadahilanang ayaw niyang maalala ng mga Pilipino si dating Pangulong Marcos. Yan ang pamumulitika noon mga sangkay. Nakakalungkot man isipin, pero ito po ay talagang totoong nangyari sa Pilipinas. Na politika ang project na ito at hanggang sa ngayon, naroon lamang po ito sa Bataan, naging isa lamang po sa mga monument ng mga giant project, mga world-class project ng dating administrasyon. So, mga sangkay, eto, si PBBM, muli pong binibigyan po tayo ng pag-asa. Kasi alam nyo, pagdating po sa energy demand, hindi po talaga po muna maaasahan ngayon itong mga, sabihin na natin, renewable energy. Bagamat kailangan na po ito. At isa sa magandang balita dyan, mga sangkay, ginagawa po mismo ng pamahalaan natin ngayon ang pagpapatayo ng mga renewable energy. Kumukuha po siya ng mga foreign investors to invest in our country sa pagpapatayo sa mga planta o mga power plant ng renewable energy kagaya po ng Terra Solar. Diba doon po sa Nueva Ecija at sa Bulacan mga sangkay na ayon po sa balita, itong solar energy or power plant, ito daw po ang magiging pinakamalaking solar farm sa buong mundo. Isipin nyo yan, under Marcos administration. So eto mga sangkay, maganda to na mangyari. At kung kayo ay tatanungin, pabor ba kayo na buling buhayin itong Bataan Nuclear Power Plant ni Ferdinand E. Marcos at magpatayo din ng panibagong mga nuclear power plant? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.